Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. O guys, let's go! Mga ka-BBM, ibinunyag ng isang dating retired general na kasamahan ni General Bantag na mahihirapan ang DOJ, PNP at CIDG na mahuli ang dating Bucor chief kahit nag-alok na sila ng pabuyang 3 milyong piso para sa makapagtuturo kay Bantag at Sulweta. Kung NBI, CIDG, yung ordinary lang makipagpustahan ako, mahirapan sila na hulihin si DG Bantag kahit 2 milyon pa yan. Ang mga tao na nakikisimpatya sa kanya, handang tumulong. Itong mga pulis, mga mista ni DG Bantag, upper class o underclass, yung nakikisimpatya ka sa kanya, mga pulis nga Cordillerans o mga pulis, ordinary policeman na naniniwala sa pagkatao ni DG Bantag, tutulungan nila yan. Filipino culture yan Samantala, umamin sa media itong si dating Pangulong Duterte na tinawagan siya ni General Bantag at humingi ng advice. Sabi ni Duterte, wala pang plano si Bantag na sumuko sa mga otoridad dahil sa pagiging injustice ng DOJ. Tinanong ko siya kung magsuko na ba tayo, kaya niya, ayaw ko muna. Wala akong magawa kung ayaw niya. Ayaw niya. Sa totoo lang. Mayor, mag-surrender ba ako? Sabi ko, ikaw, ayaw ko. Wala tayong magawa kung ayaw mo. Walang alang naman ba pipilitin kung puntahan kita. Hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Tumatawag lang siya. Ang magpuha yung number, hindi naman yung lugar eh. Samantala, delikado ang buhay ni General Bantag kung sakaling magsusurrender siya sa mga otoridad. Ayon sa isang hindi pinangalanang source na taga-DOJ at supporter ni General Bantag, may masamang balak at posibleng ipatumba itong si General Bantag dahil sa wala silang sapat na ebidensya. Sa laki naman kasi nakabanggan ni General Bantag, mga drug lord eh. Talagang malamang sa malamang may nag-aabang talaga sa kanya sa loob yun. Baka ngayon pinaplano na yun eh. Once na nakapasok lang yan si General Bantag, may kalalagyan talaga. Sa bigat ba naman ng mga nakabanggaan yung mga drug lord? At posibleng manalo sa korte itong si Bantag, bagay na malaking sampal at kahihiyan sa DOJ kung humantong na sa paglilitis ang kaso. Para sa detalye ng mga balitang yan, sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humingi umano ng payo sa kanya si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Duterte, tinanong niya umano si Bantag kung may plano na itong sumuko sa mga kinauukulan, ngunit hindi ito sumang-ayon. Git pa ni Duterte na wala siyang magagawa kung talagang magmamatigas si Bantag. Sinabi pa ng dating Pangulo na matalino ito at sa palagay niya ay tinitimbang lamang nito ang pagkakataon na makakuha siya ng isang fair deal mula sa kinauukulan. Ayon kay Duterte na naging prosecutor bago siya naging politiko, 30% lamang ng mga akusado ang nahatulan habang 70% ang naaabsuelto sa Pilipinas. Nilinaw naman ang dating Pangulo na hindi niya alam kung nasaan si Bantag at sa telepono niya lamang ito nakausap. Ayaw pa niya eh. Tinanong ko siya kung magsuko na ba tayo, kaya niya, ayaw ko muna. Wala akong magawa kung ayaw niya. Ayaw niya. Sa totoo lang. Mayor, mag-surrender ba ako? Sabi ko, ikaw, ayaw ko. Wala tayong magawa kung ayaw mo. Walang alang naman ba pipilitin kung puntahan kita. Hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Tumatawag lang siya. Ang magpuha yung number, hindi naman yung lugar eh. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Kung maaalala, si Duterte ang nagtalaga kay Gerald Bantag bilang direktor ng Bureau of Corrections noong March 2022. Naharap si Gerald Bantag at ang dati nitong deputy officer na si Ricardo Sulueta sa kasong murder dahil sa pagkakasangkot ito sa pagkamatay ng isang radio commentator na si Percy Lapid at sa umano'y middleman na si Jun Villamor. Si Villamor ay pinatay sa loob ng New Bilibid Prison kung saan ito nakapiit. Sinukluban umano ito ng plastic sa ulo hanggang sa malagutan ng hininga. Naglabas na rin ang Muntinlupa at Las Piñas Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa dalawa, ngunit hanggang sa ngayon ay bigo pa rin ang mga otoridad na mahuli ang dalawang sospek. Nag-alok na rin ang Department of Justice ng 3 milyong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga ito. Meron akong na-receive na info mula sa third party na friend natin. Na yung friend natin na yon ay may kakilala sa loob mismo ng Department of Justice. Ano ho itong impormasyon na ito? Ito pala ang utos nila. Ang utos pala laban kay former DJ Bantag. Ito may utos pala na at any given time na makita pala itong si Bantag ay itutumba siya. Yun pala yung utos. Ito ay ayon doon sa information na na-receive natin from a third party na may kakilala at connection doon sa loob ng Department of Justice. Itutumba pag nakita si General Sino naman siguro, nung ganyan lang din pala nag-aabang sa'yo sa kulungan. Mamatay ka lang din pala. Pero bakit tayo susukod, di ba? Sabi-sabi, hindi naman naging fair ang batas, sabi. Ito guys, wala akong kinakampihan dito. Kung ano yung naririnig ko, kaya sabi lang natin. Bantag. Bakit? Bakit? Kasi pag ito nahuli nila si General Bantag at magpupurso sa korte at didinggin, alam kasi nila na matatalo sila. Bakit? Tignan nyo naman yung circumstantial evidence na pinagsasabi nila. Paano nila maiko-connect talaga? Itong sila Joel Escorial kay DJ Bantag. Paano nila may kukonek yung sinasabi nila na siya mismo ang nagpapatay kay Percy Lapid? Kasi kung yung sinasabi nga nila na maraming o may mga circumstances na tinira ni Percy Lapid si DJ Bantag, bakit si Boying Remulla, di ba? Maraming beses tinira din. So, ang ibig sabihin lang dito, para hindi sila mapahiya, itutumba nila si DJ Bantag at ipalalabas na nanlaban. The same thing. The same thing yung binigay kong example sa inyo, di ba? What if ganun din lang naman palang nangyari kay Paro Hinog? Di ba? Kaya itong mga ibang mga nawawanted, pinipili nila na sumuko sa mga taong kakilala nila kasi talagang there is always a chance na ikaw ay itutumba at madali lang ipalabas sa publiko na ikaw ay nanlaban. Kaya kayo, wag po kayo, pag kayo nakita ninyo si DJ Bantag, wag po kayong masisilaw sa pera. Kasi hindi rin naman sigurado na ang pera na pinagsasabi nila na yan ay mapupunta sa inyo. Walang kasiguraduhan na mapupunta yung pera na yan sa inyo. Pang-inganyo lang nila yan. Ngayon, pag naituro ninyo at hindi na ibigay sa inyo, anong habol ninyo? Wala. Okay, so ito na. It's official. 2 million pesos pabuya. Reward kung sino ang makapagbigay ng informasyon leading to the arrest of DJ Bantag. So ano ngayon? Mahuhuli ba nila si DJ Bantag dahil may 2 million pesos na? Ano sa tingin nyo? Please comment.
Kung ako ang inyong tatanungin, napakaliit ang chances na mahuli nila si DJ Bantag. Kahit may 2 million pa. Bakit? These are my reasons. Una, si DJ Bantag, Marines yan. Ang pinaka-the best, the fightingest soldiers sa armed forces are the Marines. Wow! Full-blooded Marines yan. Plus, graduate siya sa Philippine National Police Academy. Kompleto ng training yan. Kaya lang, ang mas pinaka-importante is he's a full-blooded Igorot. Ang Igorot, Cordilleran, sanay sa bundok. So, yung pagtago-tago, nako, mahirap ulit yan. Okay, balik tayo sa kanyang pagiging Marines. Yung kanyang pagiging graduate sa PNPA. Kasama sa training namin yan yung escape and evasion. Kasi, chances are, dahil sundalo, pwedeng mahuli ng kalaban. Ngayon, kung nahuli ng kalaban, we were trained to escape. At once naka-escape na kami, i-track kami, hahabulin kami ng kalaban, we are trained to evade. Kaya, escape and evasion. We'll train ang isang Marines, ang isang PNP graduate, kasama yan. Kaya, mahirap hulihin si DJ Bantag. Ang mga tao na nakikisimpatya sa kanya, handang tumulong. Example na lang. Itong hidwaan ngayon ng Department of Justice at saka PNP. Hindi mahuli-huli si DJ Bantag kasi according to DOJ spokesman, may nagtitip sa kanya mga pulis. Bagay naman na pinabuluanan ng PNP spokesman, hindi totoo yan. May vlog ako kahapon na totoo yan. Although, as an institution, trabaho ng PNP, huliin ang tao na may warrant of arrest. Trabaho nila yan eh. Kailang itong mga pulis, mga mista ni DJ Bantag, upper class o underclass, yung nakikisimpatya ka sa kanya, mga pulis nga Cordillerans o mga pulis, ordinary policeman na naniniwala sa pagkatao ni DJ Bantag, tutulungan nila yan. Filipino culture yan eh. Ititiks nila yon, papunta na dyan. Ayun, punta ka dito, punta ka doon. Ganon yun. Sa PNP pa lang yan ha, may tumutulong na. How about the civilians? Kung NBI, CIDJ, yung ordinary lang makipagpustahan ako, mahirapan sila na hulihin si DJ Bantag kahit 2 million pa yan. Kasi yung illustration ko, sa West Philippines sila nang huhuli ng isda. Paano ka makapanghuli ng yung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.